Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa sino man pong baguhan po dito sa channel po natin. Dito, pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. And in today's video is another card reading no sa lahat po ng mga tao ipinanganak mula April 21 to May 20, which is Taurus no. This is a timeless reading. So, anytime po, no, na na-click po ninyo ang video ito, this time is para po sa inyo, no. So, tingnan natin kung ano po ba ang prominent, kung ano po talaga ang mas marami po na lumalabas po, no, sa card ninyo. Kung para po ba ito sa career, para po ba sa puso, or sa health po natin. This card actually is, this card deck is, actually, ano to, tarot card, no? Dito makikita natin kung meron po ba tayong problema or dito na lang po tayo magsisimula at kukuha kung ano po talaga ang pinaka-prominent po sa reading ninyo at this time, no? Sana po mag-click po kayo, no? Subscribe po kayo or at least mag-comment po kayo dyan kung ano po ang gusto ninyo or suggestion po na mapaganda pa po natin yung channel natin, no? So, sa akin, sa lahat po ng mga video ko, wala pong edit yan and mas madali po kasing magawa po ng magre-record, no, kaysa mag-i-edit and wala po akong editor, no. So, sa akin, isa po akong manggagamot. So, ito'y habit ko lang and gusto ko lang po kasing kahit papaano po makadagdag po sa kita po natin, no. Meron po tayong sinusuportahan na kahit papaano po yung mga estudyante and ang iba naman po is, personal, wala na po kayo ibang work, ito lang po, no. So at least kahit papaano po, no, maraming salamat, no, sa lahat po ng mga taong nakaantabay sa akin. So sa lahat po ng mga tao na ipinanganak mula April 21 to May 20 para po to sa inyo. And let's see kung ano po nangyari, no. And by the power of the four names of God, which is Yahweh, Bavhei, no, sana po ibasbasan po niya ang isip ko, kamay ko, and sa lahat po ng, pati po ang lalabas po sa aking mga bibig, nawa po yung magbibigay po ako, makapagbigay po ako ng liwanag, no, sa mga tao po na nalulungkot, kung minsan po hindi alam po ang gagawin, no. So let it be, no. Lahat po ng Taurus sa ngayon, minsan po, it's still about family, no. Tingnan natin kung ilang major card po ang lumabas sa siyam na card na to. Okay. Isa, dalawang card versus ano. So, sa akin kasi, parang, kumbaga, is like, babasehan po natin kung ang card po ba or ang sitwasyon po ba ninyo ngayon is like kaya po nating i-handle or talaga pong tadhana po ang nagbibigay sa inyo just by looking at the cards, no. Sa akin, parang ang pinaka-sentro ng card mo is Two of Wands, which is meant to say is about work, no. Parang kumbaga sa akin, medyo maganda po ang card mo sa ngayon, no. May nakikita po akong medyo sa family mo, parang kumbaga sa akin is like nakabind ka po sa family mo, hindi ka po makakagalaw, no. Kasi nga po is like ikaw po ang, kumbaga sa akin, ikaw po ang source po ng income, no. Kung minsan po talaga po is nakakalito, di mo alam kung anong gagawin, no. But then, I can see, dito sa card, no, parang lumalabas dito, mas nafe-feel ko po na is about work and about work po sa ibang bansa, no. Sa mga tao po yata ito na nasa ibang bansa sa ngayon, no. It's just like, itong ginagawa mo, you are frozen, yung parang hindi ka po makakagalaw for once. Dito po yung kung saan po ang pamilya mo, iniisip mo sila lagi, no. So, I think ito'y talaga pong baga sa akin is like, a feminine energy, same, parang kumbaga is like iniisip mo kung ano po ang pwede pong gawin mo sa mga tao po na iniwanan mo. Ang sumunod po kasi dito is the Hermit and iniisip mo talaga kung ano, pamilya mo, no, na kung okay ba sila, no, and or rather sabihin po natin na masyado pong ikaw hindi makakagalaw, no, dahil po ang iniisip mo talaga po is pamilya, which is meant to say gusto mo sanang umalis, no. But then mayroon din pong kung sa mga tao naman po na
nasa ibang bansa na kasi is 2 of Wands is about contract, no? Kumbaga sa akin yung mga pinirmahan mo, mga dokumento, pwede din pong magsisilbi po ito na lupa, no? Pero wala man po ako nakita ditong pera, parang buong sa family lang, more on mas nararamdaman ko ang energy na to sa lahat po ng mga tao na magki-click po sa bidyong ito is just like yung obligasyon mo sa pamilya mo bilang soul na nagbibigay po ng income sa pamilya nyo. And actually, it's a good card kahit papano kasi meron po ikong the wall. So, ito kasi sa ibang bansa, no, kumbaga sa akin, gusto mo na po kahit papano po, kung nandito ka man po sa Pilipinas, gusto mo talaga po mag-abroad, no, para pa po makapag-provide ka po ng mas mataas o mas malaki pong pera para sa pamilya, no. It's family thing talaga po ang lumalabas is ito po, no, is a symbol of the family and wala kang magagawa sa ngayon talaga pong like gusto mo na sanang umuwi kaso lang iniisip mo nga kung ano yung magiging income mo dito sa Pilipinas, so rather wala kang magagawa kundi magre-recontract ulit. Pero okay naman po ikaw sa trabaho mo, no. Kung nandito ka naman po sa Pilipinas, it's just like it's okay, no, parang meron ka pong negosyo kasi Queen of Stone, parang kahit papaano po you are nakakapag-provide ka po, no. And kung nasa ibang bansa ka, makikita ko talaga sa ibang bansa na meron din po naghihintay sa iyo na pamilya mo dito. Like magulang mo na umaasa sa iyo, no, gano'n, no. So sa akin parang bondage po siya between family na kung saan umalis ka or ikaw po ang sole provider po sa kanila, no. Ito yung nakikita ko. So is this card, no, sa mga Taurus kasi ang Taurus po talaga is ito po yung mga tao po na earth sign which is very practical. Kumbaga sa akin, hindi sila yung agad-agad nagdedesisyon, no? Kailangan pong pinag-iisipan po yung mga bagay-bagay na susunod pong hakbang nila, no? And create a structure, no? So, yeah, very ano po sila, no? Gusto nila nakaplano po lahat. Ito po yung mga Taurus, very practical, no? Hindi sila yung tao na easy going, no. Bawat decision po nila is talaga pong pinag-iisipan po nila, no. Okay, tingnan natin ulit sa ibang card, no. Sa sakit naman po, Bibi, wala po akong nakikita, no. Like pananakit lang po dito, no. Dito parang sa may balikat, no. Kuminsan po nahihilo ka, pero okay po. Wala po akong nakikitang problema. You are very hardworking at this time. Talaga pong dalawa ang tig-iisip mo. Talagang, kumbaga sa akin ay iniisip mo kung ito ba is mas nakakapagbigay sa akin po ng mas malaking pera or dalawa po ang trabaho na ginagawa mo para masuportahan mo yung pamilya mo. Kahit anong gawin ko po, talaga pong papunta po sa family itong trabaho mo or ini-aim mo, no? Tingnan natin kung ano pa ang makikita natin dito sa Lenormand. This is an oracle card. Diyos Ama, no? At saka mahal na ina, mahal na anak. Bigyan mo po ako ng liwanag. Gusto ko pong makita kung ano po nangyayari po sa lahat po ng mga tao po na ipinanganak po mula April 21 to May 20, which is Taurus, no? Okay, tingnan natin pinakasentro ng card mo. Tower, Star, Garden, pangalawa, the Ring, Clover, House, Woman, sunod is Clouds. Yeah. Okay, medyo dito sa card mo is like, dito sa may oracle card is medyo maitim, no? Or sabihin po natin na very dark. Ang unang lumabas po natin is Tower. So, ang Tower po talaga is a symbol of like, meron ka pong inaasahan pero hindi po nangyayari. So, meron pong sabihin po natin na biglaan, like parang ma-aksidente, lindol, no? Pero okay naman po ang kasunod ng card. So, I would not say na parang maybe deep inside po talaga pong meron ka pong inaasahan and hindi po ito nangyayari. Para pong the Tower of Babel, no? So, yung pangarap mo talaga pong mataas po siya. Pero sa akin kasi,
kahit sabihin po natin na ang tower is gumuho, hindi mo nakukuha yung gusto mo, pero kasi yung pundasyon mo, yung foundation po ng mga pangarap mo is very strong. Ikaw siguro yung tao na talaga pong gusto, as I said, mga Taurus is very practical. Ikaw yung tao na gusto mo talagang ma-settle ang family mo. Like yourself, even yourself, na gusto mo talaga is okay siya, settled siya, no? Kumbaga sa akin, ang structure ng buhay mo, physical dito sa plane po natin is like, gusto mo talaga na lahat siya is nakaplanado, no? Pangalawang sentro mo is the clover, no? Pera mo parang kunti lang, gano'n, no? So, well, clover is a lucky flower, pero kumbaga sa akin nagbibigay siya ng swerte, pero sa ngayon po talaga is like parang hirap ka din po, no? Kasi ang magkasunod po na lumabas po actually is cloud and kabaong or coffee, no? While this energy is more male energy, itong nakikita ko dito sa Taurus. Kasi eto ang sinasabi ko nung una is like ang taong to is like male or female, like talaga pong nag-iisip po siya kung paano po siya makapagbigay ng pera or pundasyon sa pamilya na. Same thing with here. Then may tower po na lumabas in the garden and this woman and mayroon din po akong nakikita dito na actually kung ikaw po is nasa ibang bansa, sabihin po natin na lalaki ka po, pwede kong sabihin po dito na actually ang inaasahan mo, parang nakaka-receive ka po ng bad news o inaasahan mo na yung asawa mo na supposed to be, eto po ang magbibigay sa iyo ng lakas, no? Parang hindi mo ine-expect na meron, hindi. Kumbaga sa akin, ang tower is just like you expecting something na magiging okay. Kaya lang po is garden. So, ang garden po is may nakikita po ako dito na ang garden kasi is hindi siya maganda when in terms of spiritually. Kasi ang garden is just like, hindi siya natural, no? Like, ang garden kasi is like ina-arrange mo, di ba? Pag meron kang garden, di ba, inaayos mo para maging maganda siya sa paningin ng iba. But, ibig sabihin, ipapakita mo lang yung ganda mo, pero hindi mo talaga pinapakita kung ano yung talaga pong deep inside within that person. And doon ka po parang natuklasan mo na hindi po siya masyadong, sabihin po natin na being honest with you. And gusto mo po makikipag-break sa kanya. This card is really belong to a man, no? And ang inaano po siya, kasi kung although sabihin po natin na etong outside forces, kasi itong apat po na sa labas po ng card mo, which is 9 cards, no? Tinatawag ko itong subconscious. Itong yung tinatawag po natin na, no, ito yung tinatawag natin na conscious, yung sa labas, yung something that you know, no? Parang kasing may natuklasan ka na ikinaguguho ng mundo mo. It's really regarding to the woman, to this woman. And pwede pong sabihin po natin, either woman or man ka man po, parang sabihin natin na etong babaeng to na inaasahan mo na sana mag-aasikaso sa bahay mo or sa work mo or something po na hindi nangyari yon, and you want to cut it off, na gusto mong baguhin, gusto mong magbago. Well, subconsciously, parang story within very hopeful ka na may pera ka, although may pera ka po, kahit konti po, kaya lang po talaga pong inilalaan mo siya sa bahay kasi the house is the next thing to this card, no? And cloud. So, siguro itong outside forces na sinabi ko nga po na may babae po na hindi masyadong malinaw kung ano po ang ginagawa niya, malalaman mo po ito, no? And sooner, parang parating pa po siya na may malalaman ka po na hindi maganda, and magbibigay po ito sa iyo ng problema. But then, you are very positive person kasi ang susunod kasi dito, Clover House, as I said sa unang card ko, sa ibang card, which is iniisip mo talaga yung pamilya mo. And etong babae na to, kung sabihin po natin na hindi maganda, ikaw yung taong very practical, no? Wala ka pong muni-muni, aalisin mo siya sa landas mo. No, kung talaga pong maghihiwalay kayo, walang remorse, kasi ang iniisip mo kasi is yung kapakanan po ng pamilya mo, no? If this woman is really like, hindi siya maganda, maganda. Wala akong nakikitang mga bata dito, no? So,
maybe nag-uumpisa ka pa lang, no? Nag-uumpisa ka pa lang po ng sabihin po natin na pagsisimula po ng pamilya or nagpupundar ka pa sana na magkakaroon ka ng pamilya. Just in case po kung ang babaeng ito or nagiging asawa mo parang hindi masyadong maano sa'yo, kinakat off mo siya kaagad, no? So, very practical nga po, no? Okay, let's go. Tingnan po natin sa susunod na card. Yung animal, tingnan natin dito sa, sa White Rider, no? White Rider is very simple to read and sorry kasi namamaos po ako pagka na pangalawang video na po natin to, no? So, maggagawa pa ako ng isa pa before I will retire. So, I will upload 3 videos, no? Ang susunod nito, Aries, Taurus. Ang susunod nito, Gemini, no? Okay, well, Yadhay Babhay, no? Bigyan mo po ako ng liwanag sa aking kaisipan para po matalakay natin kung ano po talaga nangyari sa mga tao po na ipinganak April 21. Well, eto, sa totoo lang, pangatlong card natin to, no? Dito sa akin, no, parang lumalabas dito yung kanina, more on naka-focus ka actually sa family mo, but at the same time meron ka rin pong nararamdaman, no? And meron kang nararamdaman sa tiyan, no? It's like parang dito sa mayroon kang fatty liver, meron kang pananakit po ng tiyan, likod, baba, na kung minsan po nahihilo ka kasi nga po bumaba na po yung pulang dugo mo. And minsan po talagang parang kung minsan nasusuka ka, masakit ang mga tuhod, no? And nahihirapan ka po, no? Masakit din po ang likod mo. Well, lumabas din po dito yung, kumbaga sa akin, magkakaroon kayo ng problema kung halimbawa, pwede din po na nag-aasikaso ka ng mga papel papunta ng ibang bansa. Same thing with kanina, no? King of Sword, no? It's like, it's just about legal thing, no? Legal documents, no? Na kailangan mo, Pero pagdating po ito sa sakit, malala po to, no? Kasi barang po to, no? So, sa mga Taurus po, siguro nga, kasi nga, dahil nga po you are very hardworking, pwede din po talaga pong at the time po na may hiwalayan na nangyari or mangyayari, no? So, kumbaga sa akin, iindahin mo po ito. And pangalawang card po natin, nakabase po ito na ikaw po yung solo po na nagbibigay ng pera sa pamilya mo. And parang hirap ka na rin doon kasi kahit despite po sa ginagawa mong pagsisikap, parang lagi po talaga ikaw walang pera, no? And doon po talaga pong parang hirap na hirap ka pero kinakaya mo. Dito sa card natin, lumabas dito, dalawa, no? Doon sa kabila, ganun din, lumabas po din po itong The World. And dito naman po is the Strength, no? Kumbaga sa akin, mayroon din po talaga akong nakikita po na eto in between two people or ikaw po nasa ibang bansa ka or ikaw po is nag-aasikaso ka talaga po na makalabas ka po ng ibang bansa kasi nga dito po is talaga pong mababa po ang kita mo or income mo. Din kailangan mo mag-provide sa pamilya. Parang sa akin talaga is like pinagsisikapan mo po, as I said, na masettle ang family mo in money matters po, no? Pero sa akin po is like, actually, although ganito ang mindset mo kasi gusto mo talagang may nafe-feel kasi ako sa iyo na parang nagsisikap ka po talaga but then there's nowhere to go or walang nangyayari sa lahat ng mga pagsisikap mo. And in fact, dahil nga po dito sa nangyaring stress na kung saan kailangan mong magdesisyon kung mayroon ka bang iiwanan, no? Or kailangan mong mag-decide kung talaga pong i-keep continuous itong relasyon ninyo na kung saan wala na po talagang kumbaga kailangan mag-desisyon, mamili ka kasi lumabas din po dito ang Two of Swords, which is means to say that you have to decide kung ano po ba talaga ang gagawin mo.
kasi etong nararamdaman mo kasi parang tinatraydor ka niya, tinitira ka niya sa likuran. So, you have to decide kung hihiwalayin mo ba siya o hindi. And this one is giving you really hard time, no? And parang kumbaga sa akin, mahal na mahal mo siya, no? Kasi lumabas dito, kaya nga po, lumabas ka ng bansa para dito. Kaso lang, talaga pong kailangan mong mag-decide. And either way, kahit anong gagawin ko is like, mayroon ka po talagang Ace of Cups, which is your emotion is overflowing, no? And dahil nga po eto sa mangyayari pong hiwalayan, no? Kasi parang sa akin, no, habang nasa ibang bansa ka, parang tinatraydor ka po niya. Then etong mga bata, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung ano yung desisyon na kailangan mo. Kasi may bata po na involved, no? And yeah, this is very hard, no? Parang eto talaga is like very deep problem. Parang kumbaga sa akin kanina yung Aries is like parang okay, kayang-kaya mo to. Pero eto talaga sa ito malalim, no? Kasi meron na pong kaso na mangyayari, meron na pong hiwalayan na mangyayari, then masakit po yung sa'yo, pero kailangan mo siyang pilitin, no? Nandiyan na nga pong may problema ka din po sa pera, no? So sa akin, sa lahat po ng mga Taurus at this time, no, be strong. And alam ninyo, lahat po ng problema is may kalutasan, no? And kung pera man lang is like, alam ko sa iba po talaga pong mahirap i-materialize po yung mga pangarap po natin. Pero I think it's like, kung alam lang po talaga ninyo na hindi naman ganon, there is no such thing as kulang ang pera po natin. There is no such thing as like, meron tayong lack kasi ang binigay po sa atin ng Diyos is sobra-sobra, no? Kuminsan lang kasi is like, kailangan mo lang po talagang, pag natuon kasi yung mind mo, natutuon po doon sa problema. So, parang, nagdagdag pa yung parang, iniisip mo kasi, baby girl or nono na sa'yo na kumbaga sa akin, ikaw lang ang solo parent or solo person na naghahanap buhay, no? Actually, it's not. Kasi kung ikaw mag-isa, sa palagay mo baga, ikaw lang mag-isa dito sa mundo, parang nag-iisa ka lang. Hindi po totoo yan. Kasi kung iisipin mo, mas marami pa yung makakatulong sa'yo. Nandyan na yung mga ancestors mo, nandyan na yung mga mo. Kaso lang is like, kuminsan talaga po is like, kailangan mo ng tulong sa ibang tao. Ngayon, na kahit papaano po, para po maka-move on ka. Well, this card actually is just like, very mind-opening siguro na I think, kung talagang hindi na po nag-work ang relasyon niyo, then let it be. And let it be, let it go, no? And then move on, and then balikan mo talaga kung ano ang problema, no? Kumaga sa akin, kung ano ang pwede mong gawin, no? Mamaya po, bigyan kita ng kasagutan po dyan, no? Tignan natin kung ano po yung lakas mo, no? And then, babalikan ko uli ang card ko dyan kung ano ang pwede po natin gawin. Eto, tingnan natin kung ano ang lakas mo, ano ang pwede mong gawin, no? This is your animal spirit. And, isa po ang dog is a friend, no? Today, I will love without condition. My energy and enthusiasm are an inspiration. I choose to be happy. I am a protection and a friend. So, ikaw, kung ang dog kasi is very loyal, no? Madali ka po talagang masaktan, no? Ibig sabihin is just like, sa sitwasyon mo ngayon, ikaw po yung, kahit nga po nasasaktan, andyan ka pa rin po para sa kanya. And, it's, kasi, ito talaga, family ang lumalabas no? Like, nandyan yung asawa, nandyan yung mga anak mo, then a dog is a friend, no? Kumbaga sa akin, may kasabihan tayo na pakainin mo yung aso sa loob po ng 1 linggo at pagiging kaibigan mo yan habang buhay. Pakainin mo yung tao ng 5 taon and then hindi ka na po niya maalala sa susunod na araw. Well, sa akin kasi, it's just only a perception. And, yes, although it's hard, no, kailangan mo talagang mag-move on, no, rather than, kasi meron tayong choices, meron kang choices, no, it is here,
you could choose to be happy at the same time, no? And ang sa akin lang naman kasi, ang problema kasi dito ngayon is just like, yung pagdidesisyon mo, no? Hindi ka kasi makapagdesisyon kasi nga iniisip mo yung mga bata, wala ka rin pera, no? Hindi ka po stable, kailangan mo pong umalis ng bansa para po kumita ng medyo malaki-laki, or sabihin po natin na kailangan mo ng resources po na para po magkakaroon ka po kahit papaano magiging stable ka with your children, no? So, guys, no, sa akin is like, even though, hindi tayo magkakakilala, no, ang iisipin ko po talaga dito is just like, baguhin ko po itong card na 'to, and, although alam kong imposible, pero tingnan ko kung ano po mangyari, and then kasi ang alam ko po, comment down kayo po diyan kung talagang nagre-resonate po dito sa inyo, and then send me your, send me your name and birthday, and, tingnan ko kung ano kasi dito talaga sa Taurus na 'to, dito sa reading na 'to, talaga pong mahirap, 'no? Parang pong napakalalim po ng problema mo, 'no? Hindi katulad nung Aries kanina na mababaw lang po 'yun, the family support that person, pero ikaw yung talaga pong nagsusupport ka, 'no? Parang ikaw po yung nahirapan ka sa pamilya mo, nahirapan ka sa pagdesisyon kasi nga may betrayal ka pong nakikita, 'no? So, sa akin, comment down po natin diyan. Tingnan po natin kung ano po ang pupuwede po nating gawin. Balik po ako sa Lenormand. Okay, so, Diyos namang, makapangyarihan sa lahat, lalo na po si Panginoong Hesukristo, 'no? Bigyan mo po ako ng lakas para po makalusot, or mayroon pong, salvation po ang dinaranas po ng Taurus na 'to, 'no? Kung kaya po ba natin baguhin, 'no? Ang card na lumabas mo is the Clouds, is, parang malabo sa iyo yung parang kumbaga sa akin is just like, kung ikaw man po is babae, like nahirapan ka po talaga makapag-decide, and, I think the Tree of Life is giving you strength, no? And, kumbaga sa akin, kung ikaw lalaki, kasi ang susunod dito is lalaki, no? Parang kumbaga sa akin, kailangan mong magiging matatag ka, no? Like your roots going down, and then, isipin mo lang po na, kung ikaw po ay babae, isipin mo po na kung ang lalaki na yan is hindi mo naman talaga siya maaasahan, and let it be, no? Or let it go, no? Kung hindi naman po pwede, so tanggapin mo yung sitwasyon, and then move on, and then ano mo po yung mind mo kung ano talaga yung pinakaimportante sa'yo, 'no? I-focus mo yung mind mo at this time, at this moment, kung ano po yung pinakamahalaga sa'yo. Ito ba ang option mo na pwede mo siyang gagawin, or ito po ba siya, or ganito po ba siya? Then if you could decide that already, then, actually the shift, 'no, magshi-shift po itong mundo mo, and then, kahit ano pa man ang nangyari sa'yo at this time, pwede mo siyang malulusutan kasi may tutulong sa'yo, 'no, may tutulong sa'yo. Ayaw ko lang po na kung ikaw babae is like nag-expect ka po na tutulungan ka po ng isang lalaki kasi parang malabo 'yun, 'no. Kung malabo man siya, yung baga sa akin kasi is like, hindi mo kailangan ng tulong kahit kanino, 'no, and, that's parang sa akin, that's more on reality. Kasi kung hihingi ka kasi ng tulong or umaasa ka ng tulong, nag-expect ka ng tulong ng ibang tao, definitely po talaga is magkakaroon ka ng problema. Kasi kung may asawa ka or may mga anak ka, and then makipagkaibigan ka dito sa lalaking 'to, magkaroon ka ng problema do'n. Lalo po lalaki ang problema mo. Pero kung sa akin, kung ikaw, you have to be strong in yourself na, "Diyos ko, tulungan mo ako kasi kailangan kong gagawin 'to." And then you can do this, 'no? Kasi ang sa akin kasi, ang mga tao po talaga na umaasa sa sarili nila at hindi po naaasa sa iba, more on mas tinutulungan ka ng Diyos Ama. Kasi alam ng Diyos Ama na ikaw po, hindi ka po naaasa sa iba. Kumbaga naasa ka sa sarili mo, so ibig sabihin mas malakas ang paniniwala mo sa sarili mo dahil nandiyan po ang Ama na natulong sa'yo, 'no. So, kumbaga sa akin is like parang, although sabihin natin na mahirap, pero sa akin,
nasa mindset lang po natin 'yun, 'no. Kung alam mo kasi yung problema, so ito lang po ang kagandahan po kasi ng card, 'no. Kasi kung alam mong may problema ka, then like, ako hindi mo ako kilala, so kung if we go sit down at pag-usapan natin kung ano ang problema, kung ano ang puwedeng option na pupuwede mong gawin, and then focus on that, na talaga pong determinado kang, "Eto ang gusto kong mangyari." So, it doesn't matter kung ano yung problema mo ngayon or nung nakaraan, it doesn't matter, wala na po 'yan, it already happened. So, kung ifo-focus mo ngayon kung ano ang kailangan mong gawin, kailangan ganito, ganyan, and then ito po ang gawin mo, 'no. Kasi sa akin mahirap po kasi yung paikot-ikot lang tayo, and then after that sa halimbawa ngayon, so nagtitiyaga tayo dahil sa mga anak natin, pagtiyagaan natin yung asawa natin, it's okay. As I said nga sa akin, no matter what will be your decision, 'no, isusupport po natin 'yan, 'no. Kahit sabihin natin na, "Okay, di mo malit ko yung asawa mo," okay, it's okay pa rin. Pero you have to get out of that problem. Kasi ang problem mo kasi yung asawa mo. So, kailangan mong magkaroon ka ng ibang solusyon po na kahit papaano po to support you, usually financial, 'no. So, sa akin, iyon po ang ifo-focus mo. Kung talaga po ngayang kung talaga pong problema po yung asawa mo, ganito, ganyan, lahat po, sabi ko nga sa'yo, is lahat puwedeng gawan po ng paraan. Okay, so sa inyong mga Taurus, 'no, I salute you, 'no. Sa akin naman kasi is talaga pong matatag kayo. Kaya lang kung minsan po dahil nga po sa, very mahirap po kasing magdesisyon po ang isang, Taurus kasi kasi sila is like, very practical, 'no. Hindi sila yung nagpadalos-dalos, 'no, pero baka naman po tumatanda na lang po kayo ta's nandiyan pa rin po kayo. So, think din po kahit papaano po, 'no, and then do something about today para kahit papaano po magbago po yung kinabukasan niyo. There is nothing we can do here kung halimbawa hindi ka po magde-desire po ng something, kasi sabi ko nga dito paulit-ulit po yung card mo, 'no. So, ibig sabihin itong problema mo matagal na 'to, kaso lang, kumbaga sa akin prolong mo lang. And although sabihin po natin na maganda yung kahit papaano buo pamilya, para sa akin that is bullshit, 'no. Hindi pa ako naniniwala dun. Ang pinagpapaniwalaan ko po talaga, I could be a father, I could be a daughter, I could be a sister, I could be anything to the person I love. So, I don't care kung may asawa ako, may ano ako, I don't care kung may tutulong sa akin, basta ito gusto ko, gawin ko 'to. That's my perspective. Kaya sa akin po, although mahirap siya, pero kaya nga po, baga nandito po ako kahit papaano po, then we can talk. And if ever na wala nga, I will give time, 'no. So, sa akin naman kasi as long na, hindi naman talaga po ako nahingi po ng malaki po sa kung halimbawa we have this problem, 'no. Pero sa akin is like kung magpapa-card kasi kayo, then kung ano po yung advice po sa inyo, follow that, 'no. Kasi then think about it, 'no, kaya sabihin po natin na think about it kung ano talaga po ang maganda, kasi along the way po talagang kayo na lang mag-isa po haharap po sa kung ano man po yung magiging desisyon niyo. Pero kung magiging matatag kayo, andiyan po ang Diyos Ama na nandiyan po lagi katulong niyo. No, wag kayong mag-iisip na kasi okay, you don't really think na kung ano man yung sasabihin ko susundin mo. Pero kahit papaano po magkakaroon ka po ng idea na puwede kong gawin 'to, puwedeng gawin na ganito, para kahit papaano po magbago po ang sitwasyon niyo. Okay, that's it guys, thank you very much for watching po, 'no, and maraming salamat sa Taurus po, 'no, and sana po magkikita tayong muli. Salamat po sa pag-subscribe po, at I really appreciate that nakakatulong po kayo sa channel po natin. Thank you very much po. Good night. Hindi na naman.